Hello pong muli mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ah, ito po, medyo sumisikat na naman po ang dating senador na si Antonio Trillanes. At ito po talagang matapang po. At talagang pinupus po talaga na makapasok at talagang mahuli o madakip ng ICC. At ito po, meron pa pong isinama na mga pulis para po makipag-usap di umano sa ICC na wala pong basbas ng PNP at ng gobyerno, mga katambay. Ito pong ginagawa po ng dating Senador Antonio Trillanes. Ito po, painggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga katambay. Walang impormasyon ng Philippine National Police kaugnay ng sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na mayroong mga aktibong opisyal ng Philippine National Police na nagpa-interview sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala naman silang namomonitor kaugnay nito. Gayunman, sakaling totoo, posibleng managot ang mga opisyal na nakipag-ugnayan sa ICC nang walang basbas ng mga nakatataas. Ang isang miyembro po ng kapulisan ay bago po magpahayag ng anumang official stand po ng PNP ay dapat po ay naipagpapaalam po yan sa mas nakakataas po na autoridad. Kung ikaw ay isang active personnel at you are performing any activities that is contrary to what is being stated officially ng PNP po, then posible po na may kakaharapin pong sanction po ang sino mga pulis na hindi po susunod doon sa tinatawag po nating chain of command po. Yan po, mga tambay. Ito po mga pinalalabas po ni dating Senador Trillanes. Kung ito po totoo ang kanyang mga tinuran, napakatapang po ni dating Senador Trillanes. Talagang pati po ang presidente talagang sinusuwag niya ang desisyon ng presidente. Mismo kasing presidente nung mga nakaraang pahayag at natanong po, ilang interview po natanong yan, at pati sa international media natanong po sa kanya yan kung ano po ang sitwasyon po ng ICC sa bansa. Sinagot po yan. Wala pong juris ang ICC, walang karapatan sa ating bansa. Dahil una-una, di po ba, ang ICC ay hindi na tayo saklaw niyan. Dahil matagal na tayong hindi miyembro ng ICC sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte, di po ba, mga katambay? At nagpa-function ang ating gobyerno, ang ating batas, ang ating hustisya, ang ating justice system ay nagpa-function, hindi baldado. Nangyayari po yung sinasabing ICC na yan, yung criminal court na yan, sa mga bansa na wala nang nagpa-function na gobyerno at ng mga justice system nila hindi na nagpapangsyon. Pwede na po nilang pasukan yan, di ba? Pero ang ating bansa, mga katambay, dire-diretso, nagpapangsyon. Kahit mabagal lang ang ating paglilitis, ang ating mga kaso sa atin, tumatagal ng napakahabang panahon. Pero, nagpapangsyon, di ba? Kaya nga wala pong jurisdiction yan sa ating bansa, yung ICC na yan, di ba? Kaya nakakalungkot lang po itong International Criminal Court na ito na talagang pinapatulan pa. Talagang nakaka-amaze lang po itong si dating Senador Trillanes. Talagang ang mismong presidente na nagsasabi na hindi na papapasukin yan dahil wala namang mag-i-implement yan, dahil wala namang kapulisan niyang ICC. Sino ang mag-i-implement yan? Pilipinas pa rin. Di ba? Mga kapulisan pa rin ang gagamitin niya, militar, Pilipino pa rin, di ba? Dahil wala namang enforcement ng ICC, mga katambay, di po ba? Saka malaking gulo yan. Yung papasukin ni Trillanes na yan, at kung susundin ni Pangulong Marcos yan, malaking gulo yan. Dahil alam natin kung gaano kamahal ng mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Hindi lang nagsasalita yan, ang mga Pilipino, hindi lang nagsasalita.
Pero pagka yan ginalaw at kinante ang dating Pangulong Duterte, naku, malaking problema ng Administrasyong Marcos yan, mga katambay. Sa ngayon po, nagmamatsyag lang ang mga Pilipino. Lalo po ngayon, napakarami pong problema ng gobyerno. Lalo ang Pangulong Marcos, mayroon pang issue sa droga na hindi pa nare-resolba. Ang kahirapan, di ba? Hindi nare-resolba ang kahirapan. Ang kawalan ng trabaho, napakataas sa inflation. Nandiyan pa ang nagbabadya na di umano'y giyera. Napakarami pong problema ng administrasyon natin ngayon, mga katambay. Nagpapasalamat nga tayo, mga katambay, sa dami ng hinaharap po na kahirapan ng ating bansa. Buti po, nagpapasalamat po tayo sa itaas dahil wala po tayong mabigat na trahedya sa ating bansa. Huwag naman sana. Kasi napakahirap po na ganito na sitwasyon natin. Tapos bibigyan pa tayo ng problema. Lalo po tayong lulugmok sa kahirapan, mga katambay. At nakikita po natin kung paano naman tumugon ang gobyerno natin, di ba? Puro ayuda, ayuda. Puro pag-uubos ng kaba na hindi trabaho ang i-produce at pababain man lang sana ang bilihin. Dahil ang ating kita hindi naman tumataas. Sinama ko lang, mga katambay. Pero ito, si Trillanes, mga katambay, talagang gumagawa, talagang inaangat ang sarili para ma-expose. Kasi ang balita natin dito, sa senador na ito, sa dating senador, mukhang nagpapabango. Dahil mukhang tatakbo po ito. Ulit, mukhang tunog po. Ang agam-agam po at ang mga marites, di umano, o chismis, o sa media, ito po tatakbo sa Caloocan, mga katambay. Kaya po panay ang media mileage po nito ni dating senador. Pero sa tingin ko, baka hindi naman manalo ito kahit sa Caloocan, mga katambay. Pagka ang performance lang po nito ng dating senador, ganito lang po ang performance, hindi po papalarin ito kahit sa Caloocan kung itutuloy man ito. Wala pong napatunayan ito, mga katambay. Maliban po sa napakadalas ng punta sa China nung panahon po nila ni Pangulong Pinoy, di ba? Ito po ang nagiging tuta daw, di umano. Kaya po nagkaubos-ubos po ang ating teritoryo. Nagkabenta-benta pa yata ang mga lupa natin, ginagawang panambak ng China noong mga panahon nila. Di ba? Ginagawang artificial island. Sa Pilipinas pa kinukuha panambak, mga katambay. Noong panahon nila. At doon din sa panahon nila, yung mga teritoryo natin, napasok na ng China. Doon po nag-umpisa lahat ang problema ng West Philippine Sea sa panahon po ni dating Senador Trillanes. Kaya lang po, bulag po ang media dyan. Bulag. Walang nakitang pagkakamali ang media sa panahon po ni Pangulong Pinoy at ni dating Senador Trillanes. Ito, yumayaw-yaw. At talagang ang kapal, mismong presidente na hindi pinakikinggan. Wala po yata presidente itong si Trillanes, mga katambay. Hindi sumusunod sa sinasabi na Commander-in-Chief ng bansa. Sinabi na ng Commander-in-Chief, uulitin ni Kamanong, na hindi na magpapangsyon at hindi tatanggapin ng bansang Pilipinas ang ICC. Dahil hindi na tayo kasapir yan. Number 1. Di ba? Ang pasukan na ng ICC, na International Court na yan, ayun yung giyera po sa Israel. Pasukin po yan. Dahil dyan po na mukhang wala na pong umiiran na batas po dyan at justices. Sa Israel, sa Hamas, nandyan din na Ukraine. At lalong-lalo na isa pa sa Asia na nagka-problema po ang mga tao ron. Sa North Korea, doon po sila pumunta, mga katambay, hindi sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay demokrasyang bansa. Di ba? At napakalaya po ng ating bansa. Lahat po gumagana, pati social media natin, nakapagpapahayag ang ating bansa para sasabihin, kinikitil ang hustisya sa ating bansa. Hindi kinikitil, mabagal lang. Di ba mga katambay? Mabagal lang. Pero nagpapangsyon ang ating batas, ang ating hustisya. Di ba mga katambay? Kaya kayo po, ano masasabi nyo rito sa senador, sa dating senador na ito? Talagang gumagawa lang ng issue. Pero kung ito'y totoo na yung issue na pinalalabas niya tungkol sa mga pulis na wala namang mandato o walang basbas na matataas na kapulisan, hindi alam, kung ito po'y maimbestigahan ng maayos at ito po'y mapapatunayan, kahit po nagsisinungaling lang at hindi totoo sinasabi ni dating Senador Trillanes, sana po ito bigyan ng aral at leksyon, mga katambay. Dahil masyado na po itong
nagiging maangas, di umano, mayabang dahil mismong salita ng presidente, nagpahayag na, talagang siya'y pinipilit pa rin na talagang papasukin ng ICC kahit sinabi na ng presidente na hindi makakapasok yan. Makakapasok lang yan, tourist. Mag-tourist lang sila. Pero yung sila pasukan nila ang paghuli o bigyan ng problema ang dating Pangulong Duterte, malabong mangyari yon. Dahil una-una, malaking problema ni Pangulong Marcos yon pagka ginawa niya po yon. Yun na po magiging udyat ng kalbaryo ng Pangulong Marcos sa tingin ni Kamanong, mga katambay. Dahil magigising ang mga Pilipinong natutulog, mga hindi kumikibo, magigising, mga katambay. Yan lang po, mga katambay, ang komento ni Kamanong dito po sa gumagamit po ng media mileage at talagang gusto yung mapag-usapan ang dating senador Antonio Trillanes dahil gusto na naman makabalik at magkaroon na naman pwesto sa ating bansa, mga katambay. Muli po si Katambay Manong po, nag-iiwan po na ingat-ingat po at ingat at ang ating bansa ay makakabangon pa. Tiis-tiis lang, mga katambay, tiis-tiis lang. Paalam. Bye-bye.